Magandang umaga po sa ating lahat at para po sa ating Bible knowledge of the day, dito po tayo sa Proverbs 15 verse 9. The way of the wicked is an abomination unto the Lord, but he loveth him that followeth after righteousness. Okay? So yan po ang pamagat natin. He loveth him that followeth after righteousness. Okay? So ang ginagamit po nating Bible ay King James, kaya mga Old English po ito, follow it. Kasi ang King James po is the nearest to the original. Yung mga after King James po kasi or before King James, talagang perverted version, kaya at King James po ang ating ginagamit. Pero we are going back to the original meaning doon po sa Hebrew, pag sa Old Testament, Greek sa New Testament. Alright? Pag sinabing labet po, Ahab sa Greek, no, or sa Hebrew, to have affection, yung pag-ibig niya. Alright? Yung follow it naman po dyan, to run after or pursue. So, yung righteousness po ay rightness. Okay? So, rightness. So, makikita po natin na yung way ng wicked or ungodly, bad person, di ba alam natin yung meaning yan, is an abomination. Yung abomination po ay kasuklam-suklam sa Tagalog, unto the Lord. So, yung daanan at ginagawa ng isang wicked ay kasuklam-suklam sa Diyos. Oho. So, the way of the wicked is abomination unto the Lord. Kaya nga kahit anong gawin ng wicked, hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos eh. Diba? They always offend God sa lahat ng ginagawa ng wicked. Okay? Kaya nga nakakakuha sila ng punishment. Pero, but he loveth him that followeth after burnt person. Mahal ng Diyos ang mga sumusunod at gumagawa, nagraran after, nagpupursu, at ng righteousness. Ano yung righteousness? Yung rightness. Yung gumagawa ng tama, ayon sa Biblia. Diba? So, ang paggawa ng tama ayon sa Biblia ay minamahal ng Diyos. Okay? So, mahal ng Diyos, have affection. Alright? So, yung nagraran after, nagpupursu ng rightness, ng tama, na sinasabi ng Biblia. Kaya gumawa lang po tayo ng tama. Right is always right. Oho. Gumawa lang po tayo ng tama. Diba? At mahalin lang po natin ang ating pamilya. Sumunod lang mga anak sa mga magulang. Mahalin mo lang yung asawa mo. Magsubmit lang sa authority ng Diyos. Diba? Magsimba lang po tayo Sunday morning, Sunday afternoon, Thursday. Mag-pray lang po tayo, mag-soul winning lang po tayo, magbigay lang po tayo ng tamang tithing offering. At gumawa lang tayo ng tama. Bakit? May experience mo ang pag-ibig ng Diyos, ang affection ng Diyos sa iyo. Hindi ka magkukulang kung may experience mo ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ka mapapabayaan kung nandyan ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Kaya napakaganda ho. So, ating principles of the day, a follower of righteousness is subject to God's kindness. Mabait ang Diyos eh. Mapagpahal ang Diyos. Alright? God's affection can impact our poor condition. Alright? So, poor man tayo, physically, spiritually, pero ang affection ng Diyos, ang pag-ibig niya, ang may experience. Okay, yan po ang ating Bible knowledge of the day. God bless you po.